Guys, pagpalang umaga po sa bawat isa. Dali lang nga. Limutan ko isin yung kanta. Pagpalang umaga po muli. Ngayon po yung huling sa sermon series natin, The Lesser Known. Ito na po yung huli na lesser known, si If Only. Na-search niyo ba siya? If Only. If Only. At kami nag-chat si Pastor Abel, sabi na, Jo, if only ba yun o if only talaga? Kasi nagtataka daw si Rizet kung ano daw yung, sino daw yun? Sino nga ba yun? Itong sermon na to ay napakaraming pwedeng gawing title. Pwedeng, Naaman's White Servant Girl. Pwede rin namang Bold Faith in a Quiet Place, The Unnamed Servant Girl Who Changed Everything. Kasi walang binigay na pangalan sa kanya, kaya binigyan ko na lang siya ng pangalan. Si If Only. Kasi yung opening statement niya, iba, If Only. Diba? So, pinangalanan ko na lang siya. Sa ibang mga preacher, ang binigay ng pangalan sa kanya, Faith. Yun. Kasi sabi daw, faith has a voice. So, makikita natin kung sino ba talaga si If Only. Dahil wala siyang pangalan, binigyan na lang natin siyang pangalan. Sabi 2 Kings 5 verse 3, Then she said to her mistress, If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. Tayo po'y manalangin. Amin. Sa lahat, maraming salamat sa mga oras na to na alam namin, O Diyos, na Ikaw ay kikilos at magsasalita sa iyong lingkod at ang bawat puso, ang bawat tayong nakikinig sa mga oras na to ay hihipuin mo upang sa gayon lalo naming matutunan, Panginoon, ang mga nais mong ipahayag sa aming mga buhay at magkaroon nito, Panginoon, ng application sa aming buhay at higit sa lahat, maibahagi namin sa ibang mga buhay. Naalay namin panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay na ba? Yan, mapagpalang umaga po muli. Ayan, so, meron ba kayong mga kilalang tao na lagi nilang, sa bawat salita nila, no? Ito yung mga, bigyan na natin pangalan, yung mga bida-bida, no? Meron ba kayong mga kilalang mga bida-bida na palagi na lang nilang sinasabi na, meron daw, no? Na alam mo, di ba? Alam mo, ito ay mas magiging okay kung ganito, di ba? O kaya, mas better to kapag, may mga kilala ba kayong ganon? Ibig ko sabihin, halimbawa, pinagluto nyo sila, di ba? Tapos pinakain nyo sila. Tapos, sinabi nila, this is good. O, masarap to. Okay to. Tapos, add nila yung magic word. However, yan, but, di ba? But you know what would have made it even better? Mas masarap to kung, di ba? May na ba kayo, na encounter na kayo, na pinaglutuan nyo, tapos sinabi, masarap naman, pero mas masarap to kung. Laging sila yung mga taong, mas meron silang alam para mas gawing better o best, o mas maging, ma-improve nila lahat ng bagay. Yung mga kilala ba kayong ganon? Diba? Alam niyo ba, mga ilang araw mula ngayon, nanggaling ako dito. Diba? May na-receive akong message, tapos sabi ko, kasi kung sinunod nila ako. Diba? Kasi kung, kumbaga nagre-reflect ako sa sarili ko, kung ganito kasi sana yung ginawa nila. Diba?
Sa lahat ng ng anyo ng buhay ko, sa school, sa lahat. Sabi ko, kasi parang alam niyo yung mga taong laging alam kung paano i-improve lahat ng bagay, no? So, nung nakaraan, nagkaganon din ako. Sabi ko, teka muna. Ang sermon pala ay if only. Ang sermon pala ay ganito. Sabi ko, tapos dumaan ako sa panahon na parang nagre-reflect ako. Tapos sinasabi ko, kung sana, di ba? If only, no? May mga ganung pagkakataon talaga sa buhay natin. Ewan ka lang kay Tita Leia kung pag nagluto siya, tapos may nagsabing, mas masarap to kung kasi masarap na yung luto niya eh. Di ba? Sa mga nanay natin nagluluto, di ba? Parang wala naman tayong marinig na na mas masarap to kasi wala tayong alam sa pagluluto. Di ba? Wala tayong ganun. Pero yung sa ibang bagay, di ba? Lagi na lang may nasasabi sa mga decision natin. Di ba? Naalala ko nung sa PLMON, may mga pinagalitan kong student leaders. Sabi ko, kung ganito sana yung ginawa ninyo, laging di ba mas better yung sinasabi natin. Tapos, sa advising, meron ako napagalitan, hindi graduate. Bakit? Hindi sinunod, irregular student, hindi sinunod yung advice ko. Sabi ko, kuhain mo itong mga subject na to, hindi niya kinuha yung mga PE. Dahil dun sa isang PE, hindi siya nakagraduate. Diba? O syempre, so sisisihin niya na ako habang buhay. Kaya lang nasa advising history, kasi yung system ng PLMON merong advising history, na once upon a time noong January, in-advise ko yung mga subject na to. Kung sana, diba? If only, in-enroll niya lahat ng in-advise kong subject. Diba? Hindi sana nagkaganto. Diba? So may mga pagkakataon na may mga if only tayo na na-encounter o tayo mismo yung ginamit ng Diyos. Diba? Para dun sa if only na yon, minsan pinapalagpas natin, minsan, yun na pala talaga yung mensahe ng Panginoon. Diba? And that mentality leads to other thing. People like to say, yung if only, diba? Etong if only na to, diba, the bottom line of if only is this, no? If only people listen to me, the world would be a better place. Ayan yung mga bida-bida, di ba? Sa mundong to, may mga bida-bida, no? Pero minsan pagiging bida, napakaganda rin, di ba? Siyempre naman ikaw ang main character sa buhay mo, di ba? Wala nang iba. Alangan ikaw yung kontrabida sa buhay mo. Pwede rin, no? Pwede ka rin maging kontrabida sa buhay mo. Ayan. Or side character ka lang, no? So, have you ever felt unnoticed? Minsan masarap din maging unnoticed, no? Recitation. Sana hindi ako mapansin. Di ba? Sa school, pag brainstorming, kung nagtatrabaho ka, brainstorming, anong masasabi nyo? Di ba? Naalala ko nung nagtatrabaho sa Alabang, tapos brainstorm sila. Siyempre, bilang kakapasok lang sa kumpanyang yon, hindi ako nakikisali sa brainstorm nila. Kasi every night na lang, kapag sa 7 p.m. kasi out namin, biglang magpapatawag ng meeting, sa board meeting, boardroom. Tapos, gabi-gabi yun na ganon. Wala silang masolve. Pero sa isip ko, meron na akong process na pwede sana, no? Pero, syempre, kapag nagtaas ako ng kamay, magiging threat na ako sa kanila, di ba? So, hindi ako, unnoticed ako, no? So, minsan masarap din maging ganon, no? Yung hindi ka napapansin, di ba? So, hindi ka bida-bida. Pero minsan, masarap din maging bida, lalo na pagdating sa salita ng Diyos. No? Sige, tuloy natin. Have you ever felt unnoticed? Like your voice doesn't matter or your actions seems too small to make difference. Sometimes we think God only uses the popular, the powerful, the preachers. Diba? Ganun ang iniisip natin eh. Siguro, ito lang yung mga ginagamit ng Diyos. No? But today's story
reminds us that God uses the quiet, unnamed, the forgotten, and even the young to accomplish His divine plan. Kaya nga naniniwala ako na yung mga kabataan dito, o mas bata pa, no, mga bata, di ba, ay kayang gamitin din ng Panginoon. Di ba? Kaya wag nating sabihin na hindi naman ako kilala, di ba? Kasi itong ang pinag-uusapan natin, si If Only, ay wala ngang pangalan, di ba? But siguro, kung hindi natin pag-aaralan yung the lesser known, hindi natin siya bibigyang pansin. Parang lalagpasan lang natin dahil wala siyang pangalan. Pero dahil napag-uusapan natin siya, nandito siya, no? Malalaman natin yung story niya. No? So si If Only ay pang 24 sa 22. 22 lang yung sinabi ko, di ba? So si If Only ay pang 24. So wala dun sa pinag-aaralan ko, no? Tapos may ibang ni-reveal si Lord kung sino yung yung pag-uusapan natin ngayon. Iniisip ko, ba't wala ba talaga siyang pangalan? Hanap din ako ng hanap. So, gawa-gawa na lang yung pangalan niya. No? So, nasa na ba tayo? Yan. So, dyan nga, no, dahil dyan sa 2 Kings verse 5, na-meet natin yung young, nameless servant girl taken from Israel and forced to serve in the house of Naaman, the commander of Syrian army. No, she just referred sa Bible na little girl. Yet yung bold faith in a quiet place, no, change everything. In just one short sentence, yung sinabi niya, if only my master would see the prophet, no? Anong nangyari, no? She sparked a healing, a spiritual awakening, and a national story of transformation. Dahil sa isang sentence niyang salita, di ba? Grabe yung nangyari, no? This is a message. This is a message for all of us who feel hidden, small, or in a hard place. God sees you and He can use you. We're going to learn 3 things from this servant girl story. Una, faith can speak boldly even in captivity. Number 2, God uses the least likely to point others to Him. Number 3, your quiet faith can trigger someone's transformation. But first, let's understand yung context more deeply. No? Yung historical and biblical context ni If Only. No? So around 930 BC, Israel and Judah were divided kingdoms. Israel had turned away from God kasi sumasamba sila, no, sa Diyos-Diyosan at sa mga false god. But even in the dark time, there remain a faithful remnant families who still worship the one true God, Yahweh. No? So our young girl servant, di ba? Our young servant girl was likely from such family. Doon siya siguro galing, no? Kasi alam niya yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Prophet Elisha, no? She was captured during one of the Syrian army's raids and taken from her home to serve Naaman's wife, no? Imagine yung trauma ng bata, di ba? Nakinuha siya, no? Torn from her family, brought to a foreign land and made as a slave. Diba? Inuha siyang alipin. And yet, instead of bitterness, she chose faith. Instead of silence, she chose courage. When she saw Naaman suffering from leprosy, a disease that isolated, humiliated, and slowly destroyed a person, ano nangyari? She spoke up. Diba? She didn't preach a sermon. She didn't perform a miracle. She simply said, if only my master were with the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. And that one sentence set a miracle in motion. Sabihin na nga natin, miracle in motion. So, buksan na natin tong storyang to. Diba? Etong 3 puntos. Unang puntos, faith can speak boldly even in captivity. The 2 Kings 5 verse 2-3, and the Syrians had gone out on raids and had brought back a captive young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress,
If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. Etong bata, di ba? Etong servant girl, no, had every reason to stay quiet, di ba? Bakit dapat na lang siyang manatiling tahimik, di ba? Una, siya ay alipin, di ba? Pangalawa, bata siya. Pangatlo, foreigner siya, di ba? Wala siyang say dapat doon sa lugar nila, sa lugar na yon. And she was in the household of the very people who took her captive, but her faith, no ba? Yung faith niya, di ba, ay merong tinig, di ba? May tinig yung kanyang pananampalataya, no? Have you ever been in a place where you feel voiceless? Maybe in your workplace, di ba? Sino mo yung mga boses dito sa trabaho, di ba? Sa family, o ikaw yung laging nasusunod, di ba? Sa community, di ba? Pag lumabas ka ba ng bahay mo, di ba, lahat ng kapitbahay mo sasaludo sa iyo, di ba? Like your situation has changed you down, no? You may feel captive to death, illness, brokenness, or broken relationship, or a dead-end job, but God can still use you right where you are. Kung nasan ka, kaya kang gamitin ng Panginoon, di ba? Regardless ng status mo, regardless ng situation mo, kayang-kaya kang gamitin ng Panginoon. Yan. Share your hope like the servant girl did. Diba? Kahit yung sitwasyon ng servant girl, parang wala nang pag-asa. Diba? Parang wala na siyang pag-asa. Pero, natili, no, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos na buhay, sa Diyos na si Yahweh, diba? Ay naibahagi niya ang salita ng Diyos, no, sa pamagitan ng salitang if only. Diba? Sa 1 Timothy 4 verse 12, sabi, huwag mong hayaang hamaking ka, ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis sa pamumuhay. Kaya si Lord, God doesn't look sa mga status natin. Ang tinitingnan niya, He looks at your faith. Yung faith ba natin, di ba? Cannot be shaken. Yung faith ba natin, unwavering, di ba? Yung pananampalataya ba natin ay kapag sinubok ng Panginoon o sinubok ng panahon, di ba, ay mananatili pa rin bang pananampalataya? Yan, totoong pananampalataya, true faith, no? Ikalawa, God uses the least likely to point others to Him. Diba? The story didn't need her name to make an impact. Wala naman siyang pangalan, pero nag-i-impact siya, no? Kung talagang babasahin mo siya, grabe yung impact, no? Bakit? Yung one statement niya, di ba? Yung one sentence na sinabi niya, di ba? Yung isang salitang yon, nagimbal, no? Kahit yung hari nila, yung hari ng Israel, di ba? Di ba? Nabasa sa scripture reading, di ba? Nanggugulo tong servant girl na to, di ba? Dalawang hari, di ba? Na nayanig niya, di ba? So, ibig sabihin, no? She was the least likely person in the house, yet God used her, no? Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Kaya kung tingin mo sa sarili mo maliit lang, bata ka, di ba? O parang wala kang boses, walang makikinig sa iyo, hindi ganun 'yon, no? Kasi si Lord kaya kang gamitin, di ba? Maging sino ka man, di ba? Kaya kang gamitin ng Panginoon kung nasaan ka man. No, wag mong isipin bata ka, no? O bata ka lang, ikaw ay bata, di ba? Bata ng Panginoon, di ba? So kayang-kayang kang gamitin ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 1 verse 27, ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo. Take note itinuturing ng mundo na mangmang. Diba? Minsan kasi, sa ating kasi, sa pananampalataya, alam natin, pag may alam ka sa Word of God, mas matalino ka. Diba? Matalino ka. No? May alam ka. Pero sa mundo, pag may alam ka na Word of God, minamak ka. Diba?
So, itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Diba? Ang mga malalakas lang ba ay mga bodybuilder? Diba? O yung akala ng mundong malalakas. No? Pero hindi porket ikaw ay bata, hindi porket ikaw ay ganyan, di ba? Ay matuturing ka ng mahina, di ba? Dahil alam ng Panginoon, ang tinitingnan nga ni Lord yung future potential mo. Ang tinitingnan ni Lord yung faith mo, di ba? Na kaya kang gamitin ng Panginoon. Si Naaman, di ba? Meron siyang wealth, power, success, no? But none of that could save yung kanyang buhay. Di ba? Dahan-dahan na siyang kinakain ng leprosy. Dahan-dahan na siyang namamatay. Di ba? O para siyang nagiging zombie. Di ba? Yun. The answer, no, dun sa paggaling niya ay hindi doon sa kayamanan niya, sa kapangyarihan niya, o sa success niya. The answer came from the least expected source. Di ba? Sometimes we think, who am I to tell others about Jesus? Diba? I'm not a pastor. Hindi rin ako magaling magsalita. Diba? Minsan gano'n no? Iniisip natin. Alam nyo, dito sa Send the Light, nakakagaling magsalita. No? Ewan ka lang, basta simulat sa Paul, since 2007, nung na-involve ako sa church, no? Christmas Church, Global Love, Presbyterian Church, iba-iba yung mga naging pangalan bago naging Send the Light talaga, no? So, Mac Friends, di ba? So, simulat sa Paul, na-witness ko, lahat ng mga kabataan noon na hindi naman ganun kagalingan magsalita, walang kaitsu-itsura, no? Talagang walang kaitsu-itsura, no? Pero, habang minumold ng Panginoon, habang binabago ng Panginoon from glory to glory, di ba? Grabe. Yung hindi marunong, naging marunong. Di ba? Imagine si Brother Dom, walang alam sa instrument, pero naging all around. Di ba? Imagine, yung bawat isa sa atin dito, na-unlock natin mga potentials natin, no? Dahil sa Panginoon, ina-unlock niya. Di ba? To the point na lahat tayo dito magkakaparehas na magsalita, no? Ang pinaka-iniiwasan ko nga, yung magkakaparehas mag-pray. Di ba? Halos. Kaya ako, binabago ko yung pattern ko sa prayer. No? Binabago kasi, napapagaya din ako eh. Di ba? Pare-parehas tayo ng tono sa prayer. Pero gusto ko may signature ako. No? Na alam ni Lord na ako talaga yon. Di ba? Na kapag nag-pray ako sa public, ito dapat yung prayer ko. Dapat iiwasan yung mga repetition. Ano yung repetition? Yung Lord God, di ba? Panginoon. Di ba? Tayo, nagkakaintindihan tayo dahil mahal natin Panginoon. Di ba? Pag mahal natin yung isang tao, inuulit-ulit natin yung pangalan niya. Dahil mahal natin Panginoon, inuulit natin nang inuulit yung pangalan niya. Lord God, Panginoon. O yung mga andito, yung mga nag-aaral. Siyempre, pag nagpakilala kayong Kristiyano, pag nagpakilala kayong lingkod ng Diyos, kayo lagi sa prayer. O di practicein natin. Para hindi nila sabihin na, ang gugulo naman mag-pray ng mga yan. Ang daming Lord God, yung iba nagtatawanan habang pray ka. Binibilang pa rin yung Panginoon. Di ba? Ganon. Kaya sabi ko, we make sure na dapat marunong tayo mag-pray pag nasa loob ng simbahan. Pag nasa loob ng simbahan, okay lang. Paulit-ulitin mo yung Lord God mo. Di ba? Pero pag nasa public, no? Kung nasanay tayo dito pag nag-pray tayo, para tayo nag-speak in tongues, di ba? Ang bilis natin mag-pray eh. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Parang nagtatangs, di ba? Pag sa public, dahan-dahan mag-pray. Kasi yung message, kailangan marinig. Yung one simple message. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming pagkakasala. Sinadyaman namin to o hindi. Alam namin, pwede mo ulitin yung Panginoon. Hindi yung every tuldok mo may Panginoon. Di ba? Alam namin, Panginoon, na ikaw ay kumikilos sa buhay namin. No? Maganda, marinig nila yung word of God sa pamagitan ng prayer. Di ba? Nagugulat ako, pagkatapos ng prayer, di ba? Talagang makikita mo yung mga mukha nila.
Di ba? Minsan nag-pray ako sa management committee. May meeting kasi sa academic advisory council ng PLMON. Talagang syempre, daan mo na doon sa prayer. Panginoon, maraming salamat dahil pa rin ikaw ang buhay na Diyos na nakakakita ng sitwasyon ng pamantasan. Diba? O gamitan mo pasok yung mga word of God doon, nang ma-born again sila. O kaya nga, yung presidente ng PLMON sabi, alam nyo na, ang sikreto ng PLMON, madaming born again. Boldly, sinasabi niya yun. Ang sikreto ng PLMON, kaya successful, madaming born again. Ayun, lagi niyang kino-confess. Diba? Napakarami talagang born again. Kaya nga, yung harvest, diba? O starting tomorrow, lahat ng first year sa PLMON ay dadaan ng affirmation. Morning session, afternoon session. Yung module 3, maka-Diyos. Yung tinuturo kasi doon, 3 module. Makasarili, pagmamahal sa sarili. Pangalawa, pagmamahal sa bayan o sa nation. Pangatlo, pagmamahal sa Diyos. Tinuturo yan sa PLMON. Morning session, afternoon session, sa lahat ng pumapasok ng first year. Ibig sabihin, lahat ng first year ay makakarinig ng salita ng Diyos. Ang problema natin, yung worker. Last year, kaming dalawa ni Bishop Mon, nagpapalitan. This week, hindi kasi ako available this week. Si Bishop Mon at saka si Pastor Hem siguro. Or baka mayroon pang ibang available na pwedeng Kasi kapag gusto niya mag-campus, sumama kayo doon. Di ba? Para pag makikita kayo, ito yung kasama ng Bishop Mon. Tapos, pag nag-campus ministry ka, sa mga first year na makakasalubong mo, siya yung kasama ni Bishop Mon, yung nag-talk ng module 3, yung mahalin ng Diyos. Di ba? Napakalaking po. Kaya nga, pag naglumakad kami ng PLMON, last year, lahat ng first year, kilala kami. Bakit? Na-encounter nila kami sa affirmation. Hindi na orientation, di ba? Dati, orientation ginawa. Di ba? Kaya sabi ng presidente ng PLMON, sabi, ang sekreto ng PLMON, maraming born again. Kaya lagi niyang nilalagay yung Word of God. And sa mission ng PLMON, di ba, nakalagay yung mag-produce ng God-loving individuals. Kaya naniniwala ako, lalo yung mga graduates ng PLMON, maganda, kayo yung makikita ng mga nandoon, yung mga i-affirmation. Bakit? Kami yung produkto ng God-loving individuals ng PLMON. Di ba? Naging maka-Diyos kami. Di ba? So, huwag nating sayangin yung pagkakataon na binibigay ng Panginoon opportunity. Isipin niyo, binigay sa amin slot. Di ba? Kayo na bahala dyan. Send the light na bahala doon sa module 3. Di ba? Ilan libo? Di ba? About magsi 6,000 ata yung tinanggap ng PLMON. So everyday yon, morning session, afternoon session. Kasama na si Kian doon sa yung mga nasa PLMON, yung mga first year, kasama na sa affirmation. Yan, wag natin hayaang masayang yung binigay ng pagkakataon ng Panginoon, Magsalita tayo, Kagaya ng servant girl, nagsalita siya, di ba? But you never know who's listening, You don't need a title, you need faith. Kailangan mo lang i-share yung faith mo, di ba? So, ikatlo, your quiet faith can trigger someone's transformation. Kaya nga mahalaga, yung pananampalataya natin ay, di ba, binabahagi natin kasi meron niyang ripple effect. Di ba? May ripple effect yan sa buong mundo, di ba? O sa buong nation ng Pilipinas. Kagaya na lang ng ripple effect ng girls' words, di ba? Is incredible talaga, Bakit? Bakit naging incredible? Di ba? Sinabi niya sa asawa ni Naaman, sinabi niya sa hari. Tapos yung hari sumulat ng sulat, sumulat dun sa hari ng Israel. Tapos nabasa niyo yung di ba? Yung sabi nung hari ng Israel. Yung hari ng Israel hindi niya alam di ba? Ano sabi niya? Di ba? Ang sabi niya, kaya ko bang pumatay at bumuhay? Di ba? Nakikipag-away talaga gusto lang makipag-away ito ng hari ng Di ba? Ganun yung statement niya. Buti na lang nalaman ni Elisha, So nung nalaman niya, Naaman travels with soldiers, gifts and honor. He meets Elisha
he almost refused to follow the simple command. Sabi, maglublub ka. Di ba? Nagbiyahe tayo. Hindi natin alam kung gaano kahaba yung binahe nila, di ba? Tapos sasabihin sa atin, maglublub ako dyan. Di ba? Imagine, yung ganong command, hindi man lang nagpakita si Elisha. Di ba? Hindi niya ba ako kilala? Pwedeng ganun sabihin niya, di ba? Hindi niya ba ako kilala? Di ba? Pinuntahan ko siya, tapos sinabi lang sa servant niya, na maglublob ako. Ba't ako maniniwala? Di ba? Mali ko bang totoo yung sinasabi? No? Buti lang na-convince siya ng servant niya, sige na, wala namang masama eh. Non-verbatim. Sige na, wala namang mawawala, di ba? Buti lang, na-convince siya. No? Paglubog niya, nangyari, no? He humbles himself, dips in the Jordan, and he is healed. Gumaling siya. Di ba? More than healed physically, ito yung pinakamaganda. Naaman declares, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Sa 2 Kings 5 verse 15 yan. Indeed, now I know that there is no God in all the earth. Sa Tagalog, may Tagalog yan eh. Lagi ko ba? Ayan, pagkatapos bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos, tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, ngayon napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. No? Alam, may kasunod pa na story yan eh. Di ba? Hindi makatulog yung alipin ni Elisha. Hinabol niya, ay hindi pwedeng gumaling lang siya ng ganun. Di ba? So hinabol niya, sabi niya, oy, regalo nyo, akin na. Di ba? Tapos, napag-alaman ni Elisha, no, akala nung alipin, makakapagtago siya sa Diyos, na makakapagtago siya kay Elisha. Pero, nirebel ni Elisha yung ginawa niyang paghabol, tapos kinuha niya yung regalo. Tapos, ang sabi ni Elisha sa alipin niya, yung kinuha mo, di ba, ay makukuha mo din yung leprosy. Di ba? So, nangyari, siya yung nagkaroon ng leprosy, di ba? Imagine, di ba? Kasama niya na si Elisha, di ba? Tapos nagkaroon pa siya ng ganung kaisipan na kuhain pa yung hindi na nga tinanggap ni Elisha yung regalo eh, di ba? Hindi ko kailangan ng regalo, di ba? Yung Panginoon nagpapagaling, hindi ako, di ba? Kung ganun yung yung pinaka-statement doon, di ba? Para malaman ni Naaman na walang kapalit, di ba? No? Kapag nagpagaling ang Panginoon, walang kapalit, no? So, etong servant, di ba, ni Elisha ay kinuha pa rin yung regalo kahit hindi na tinanggap, no? So, ang nakuha niya tuloy ay yung leprosy. Yan. So, mag-ingat din tayo sa mga ganon. Pero balikan natin, di ba, yung istoryang to, no? Dahil sa one sentence, di ba, si Naaman gumaling, di ba? Nayanig yung hari ni Naaman, yung hari ng Israel, di ba? Ang daming nagimbal dahil sa one sentence na yon, no? So, kagaya din ng faith natin yan, no? Sa Matthew 13 verse 31 to 32, ikunento pa sa kanila ni Jesus na paghahantulad na ito, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa mga ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Diba? Sometimes, you think your faith or your witness is too small to matter. Ganun tayo eh. Minsan, marami namang iba diyang gagamitin ng Panginoon, yung mga nagre-revival, yung mga sikat, yung mga Minsan ganun tayo. Marami namang mag-share dyan. Diba? Sino ba ako? Diba? Sino ba naman ako? Diba? Minsan ganun na lang tayo, no? Sino ba naman ako? Diba? Para magsalita dyan. Diba? So, sino ba naman si Jedy, yung pamangkin namin, di ba? Nung nagpunta si Mayor doon sa sa MNHS gym, tapos siya yung pinag-opening prayer, di ba? Sabi gusto Tagalog, si Jedy, Englishera yung magpe-pray yun. Medyo nahirapan pa siya, di ba? Pero ang ganda ng prayer niya, di ba? So imagine, sino ba naman ako, di ba?
para marinig, di ba? Marinig ng mayor, ng presidente, o ng kung sino yung mga sinasabi mo, no? Tandaan natin, no? Yung simple text message o yung message mo sa messenger, yung simpleng prayer o simpleng pag-i-invite sa church, di ba? This can seem simple, no? Simpleng-simple lang talaga, no? But they can lead someone to Jesus. Pag nag-invite ka, di ba? O imagine natin, alam mo, yung mga classmate ni Buboy, di ba? Online class sila, doon tayo sa church, di ba? Imagine niyo, di ba? Kung yung mga classmates nyo, yung mga katrabaho nyo ay makasama natin dito, di ba? Makikita natin yung transformation. Subukan kaya natin, no? Ako, nung nagtrabaho ko sa Alabang, sinubukan ko lang naman, may kinibigan ako doon, tapos sinerang ko ng Word of God, no? Sa chat lang. Kasi bawal lang mag-ano doon eh. Pagpatay na oras, sinachat-chat ko lang ng Word of God. No? Yun. So, nakakilala siya ng Panginoon dahil doon. Di ba? So, ang sunod na doon, dahil nagtanim ka na, ang sunod na doon, gagamitin na yun ng Panginoon para mag-search siya. Ako hindi ako nang hinayang sa mga naging classmates ko. Lagi ko lang dinadala sa church, invite lang o invite. No? Marami yun. Lagi, isang buong section eh, invite ko. Tapos, matira-matibay, kung sino maano, parang sabi ko, ano ba yan, wala man lang nag-i-stay, ganun, sobrang lungkot ko. Simula nung nag-invite ako. Sabi ko, wala man lang, sabi ko, sinisisi ko pa nga Mac Friends nun eh. Wala man lang Mac Friends na mag-handle para mag-follow up, ganyan, lahat na wala. Kasi alam niyo ba, isang beses, merong church na in-invite ang Send the Light na sa anniversary nila. Pagkakita ko doon, ang dami kasi nilang in-invite ng mga churches, nagulat ako habang nagdadating yung mga tao, nandun yung mga classmates ko. Kasi nagtanim ka. Kailangan magtanim. Invite. Simpleng text message, chat sa messenger, di ba? Simpleng pag-i-invite lang, di ba? Ng mga classmate, katrabaho. Wala nang mawawala. Mag-invite ka lang. No? Subukan mag-invite, no? Ginawa kong challenge yan doon sa proper, no? Nag-invite sila. Dumadami na sila. No, nung unang punta ko doon, sabi ko, nalungkot ako, ang laki ng lugar. Tapos kaperaso yung mga nag-a-attend. No? So, ang challenge, evangelism, discipleship, Tapos, bago ako lumipat dito, bumalik dito. Di ba? Gulat ako, okay na, ang proper. Di ba? Marunong na sila mag-honor ng pastor nila, ng bishop nila. Marunong na sila mag-disciple, mag-alaga. No? Naalala ko, nung in-invite nila ako Christmas, ang tawag, simbang gabi. Si Bishop po nandito ata noon that time. Tapos pagdating ko doon, walang leaders. No? Pero, organized. Okay na yung flow. Ay, mukhang ready na ang proper. Hindi na nila kailangan ata ng associate pastor. Kaya once a month na lang ako doon nagpipreach eh. Hindi na nila ata kailangan. No? Sabi ko, nakita ko na yung kung paano sila, kung paano sila magbigay, kung paano sila magbahagi ng Word of God, kung paano nila, kumbaga, autonomous na, no? Kaya na nila, no? Sabi ko, so mga special message na lang kapag, magpipreach ako doon, no? Kaya sabi ko, kailangan ko bumalik ng main, mukhang marami tayong kailangang ayusin, di ba? Dito sa, sa bahay-sambahang ito, no? Pero ganun pa man, di ba? Yung pagkilos kasi natin, no? Minsan, natutuwa ako, marami tayo, may mga bago, may mga dumadating. Pero alam natin, sa heart natin, hindi pa yan yon Christian. Hindi pa yan yon Joshua, di ba? Sa puso natin, sinasabi ng Panginoon, hindi pa yan. Di ba? Hindi pa yan Joseph, di ba? Hindi pa yan Hansel, di ba? Meron pa. Di ba? Meron at meron pa. Hindi pa yan yun. Di ba? Meron at meron pang gagawin ng Panginoon sa buhay natin, sa bawat isa. No? Nakikita natin, ang gagaling natin, well-versed tayo sa Word of God, graduate ng mga ng Bible school. Pero yung kilos natin pagdating sa Word of God, medyo mabagal. Di ba? So, ang goal natin, na sa pamagitan ng mga if only natin, sa pamagitan ng mga one sentence natin ay wala nang tatawid sa kuryente, di ba? Wala nang
mga mawi-witness tayong mga kaguluhan dito sa Muntinlupa, no, sa NCR, sa buong Pilipinas, no, sa pamagitan ng pagbabahagi natin ng Word of God, di ba? You have no idea what one bold, faithful word can do, di ba? Na kahit yung buong nation ni Naaman ay nagimbal, pwede pala yun, di ba? Meron palang propeta, di ba? Meron palang mensahero ng Diyos, di ba? Na kayang magpagaling. Buti lang hindi nag-involve si Elisha, no? Buti lang sinabi, maglublob ka sa tubig, sa Jordan, di ba? Buti lang hindi siya nilay hands, hindi niya pinag-pray. Kundi parang makikredit lahat kay Elisha, di ba? Anong nangyari? Lublob ka dyan. Pag lublob ni Naaman, pagbangon niya, di ba? 7 times. Pagbangon niya, sabi niya, wala nang ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. Di ba? Hindi niya sinabing Diyos si Elisha. Di ba? Sabi niya, wala nang ibang Diyos. Di ba? So sa pamagitan nung one word, nung if only, di ba? Nung servant girl na yun, di ba? Yung buhay ng isang tao ay nagkaroon transformation. Ilan kaya, no, sa atin, no, na mayroon tayong mga if only na kaya mag-transform ng mga tao, no? Your voice matters. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, your voice matters. Yan. So tandaan natin, hindi tayo binigyan ng Diyos ng privilege magsalita dahil wala lang, di ba? Pwede naman sigurong kagaya ng mga hayop nagkakaintindihan sila, di ba? Hindi naman sila nag-uusap. Wala naman silang boses. Pero nagkakaintindihan sila, no? Pero tayo mga tao, kaya natin magsalita, no? Dapat tayo magsalita para magkaintindihan, no? May purpose 'yan. God is still using unnamed people in hard places to share hope. Will you be one of them? You don't have to be a preacher, influencer, or a leader. You just have to be faithful, like the servant girl, di ba? Will you speak up even when it's uncomfortable? Share hope even in the broken places. Trust that God can use your words to bring someone to Him. Di ba? This is your moment. The world doesn't need louder people. It needs faithful ones. Yung faithful, no? Kaya if you feel weak, hidden, or small, that's exactly the kind of person God loves to use. Today, ask God, no? Sabihin natin, Lord, use me, use my voice. Lord, use my voice. Use my place. Use me. Kaya maybe in your quiet obedience will someone else breakthrough. Maybe your faith today is someone else healing tomorrow. Di ba? Kaya kailangan magsipag tayo sa pagbabahagi. No? Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Let's not wait until we feel ready. Let's respond now. Di ba? Because someone may be waiting on your if only. Meron at merong naghihintay. No, merong taong naghihintay sa if only mo, no? Regardless ng status mo, meron at merong taong naghihintay niyan. Kaya ang pangangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangaral na to, kailangan mo munang ialay ang iyong buhay sa Panginoon Jesucristo. Upang lubusan makinabang sa pangaral na to, dapat mong unang tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me from all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life.
into my heart and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name, amen. Yan.